Kamusta po ang lahat? Ako nga po pala si Pastor Bern. May mga bagong mukha po akong nakita. So, welcome po sa QEC, Qatar Evangelical Church, non-denominational full gospel church po ito. Okay? Wala kami tinataas na anumang sekta o relihiyon, kundi si Jesus lamang. And having said that, pwede bang batiin natin kung sino yung katabi natin? Alright. Para makilala nyo rin. Alright. Namo, si Pastor Abner, kailangan din niya. Kakilala niya pala yung nasa likod niya. So, praise God. Magandang umaga po muli. At alam ko po, ay lahat po ay excited this morning. Tama po ba? Or hindi? Excited, di ba? Alam ko kung bakit. Ayan. Alam ko kaya ka excited. Ayan na, lumabas na talaga siya. Praise God. Bermat na talaga. Bilis ng panahon, parang kasi lang ng New Year, no? But praise God, dumalo sa QEC si Jose Marichan. At ating isa-celebrate yung Christmas in few months from now, few days from now, tama? September. At alam ko yung iba, yung mga bata, nung bata tayo, excited tayo pag sa Papasko, no? Pero pag ninong-ninang ka, excited ka pa rin? Medyo lang. So, syempre, your chance to give to others, di ba? So, let's be excited for tonight, for today also, because our theme for this morning, this month, is about Christ in us, the hope of glory. Okay? Ang pamagat po ng ating topic or message for today is live and love in hope. Alright? So, it's all about hope. Amen? So, simulan na po natin. Basahin po natin ang ating teksto mula sa Hebreo 10:32-36. May I request everyone to please stand up as reverence to the word of the Lord. Sabi po rito sa Hebrews 10:32-36. Basahin po natin. Sige po, sabay-sabay natin basahin. But recall the former days when after you were enlightened, you endured a hard struggle with sufferings, sometimes being publicly exposed to reproach and affliction, and sometimes being partners with those so treated. For you had compassion on those in prison, and you joyfully accepted the plundering of your property, since you knew that you yourselves had a better possession and an abiding one. Therefore, do not throw away your confidence, which has a great reward. For you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what is promised. Praise the Lord for the reading of His words. Tayo po'y manalangin. Lord, these are your words, sharp, double-edged sword, O God. We claim, O Lord, that this morning, O Lord, you will change our hearts, O Lord. You will open our spiritual eyes and ears, O Lord, that you may hear what you want to tell us, O Lord. Those things, O Lord, na marahil, Panginoon, minsan binabaliwala namin. But today, O God, I pray that, Lord, may it be deep-seated, O God, sa aming mga puso, O Lord. At ang iyong lingkod, Panginoon, ay hatid lang na mensahe, O Lord. At nawa, Panginoon, kayo ang kumilos, banal na Espiritu, sa araw nito. Maraming salamat. At dinideklara namin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Maaari na po tayong maupo. Hallelujah. When you hear word hope, what do you think of? When I hear the word hope, I remember the verse, ito po, no, sa 1 Corinthians, ito yung love verse, di ba? And now abide faith, hope, di ba? Ito yung great three things. Minsan nakikita nyo sa t-shirt to, di ba? Faith, hope, and love, these three, but the greatest of these is love. Alam niyo po ba, lahat tayo, okay? Lahat po tayo, wala exemption, we are hope-based creatures. Anong gusto kong sabihin po? Halimbawa, ito, pag nanditong halimbawa, yung mga nasa harap, si Pastor Abner, okay? May dalawang maggagawa, okay? Dalawang workers, si Pastor Abner, sis kayo nasa harap, si Brother Joseph, dalawang manggagawa, working the same age. Sabihin na natin the same age, no? Pero alam ko, mas bata si Brother Joseph. Sabihin natin the same age, the same social economic status, the same educational level,
At bigyan yung ugali, the same, no? Halos identical. At ngayon, ako, halimbawa, ay isang employer, hinire ko silang dalawa. Okay? Hinire ko silang dalawa. At meron akong pagawaan ng lapis. Okay? Doon sa pagawaan ng lapis, ang gagawin lang nila is maglagay ng pambura doon sa lapis. O kaya hihiwalay nila yung naputol, parang QA ba? So ngayon, magsasalamin po ako. Medyo lumalabo na ating mata. Alright. Okay, so, ngayon, sila pong dalawa, nilagay ko sa isang identical room, okay, identical lighting, temperature, may AC, pero medyo boring yung trabaho, 10 hours a day, okay, 1 hour yung break nyo, nagsisa pag di ba, tanghali, identical condition. Pero may isang difference, okay, ano yun? Sinabi ko dun kay Pastor Abner, babayaran kita ng 10,000 Qatari Riyals per year. Per year. Tapos sinabi ko kay Brother Joseph, babayaran kita ng 10 million Qatari Riyal per year. Alright, so silang magkatrabaho habang nagbi-break time, nagkakwentuhan sila, sabi nung Pastor Abner, sabi niya, di ba parang nakakapagod yung trabaho natin? Parang nakakasawa. Hindi ka ba nagsasawa? Parang, hindi mo ba naisip mag-resign? Tinanong niya si Brad Joseph. Ang sabi ni Brad Joseph, hindi. Nag-iinyas, pasipol-sipol pa nga ako pag nagtatrabaho. So, anong nangyayari? Ito pong dalawang tao na to, same circumstance, same condition, but yung experience nila or enjoyment is determined by what they expect in the future. Tama po? 10,000 to 10 million. Tama po? So what they believe about the future completely controls how they are expecting or experiencing the present. Okay? Nagets nyo po? Ito po yung sa word pa lang, no? Example natin na it affected our life, affected our hope, with minsan with great expectation, minsan with less expectation or bad expectation. Nag-search po sa internet, no? The 10 most difficult life situation na minsan, no, nawawalan tayo ng pag-asa. Ito po yung 10 na yon na nangyayari sa ating buhay. And kayo rin po, nangyari sa iyo one way or another, ito pong 10 na ito, or one of these, one or more. Unang-una raw, yung nawalan ka ng kumpiyansa. Okay? Losing of confidence. Di ba? Minsan, nawalan ng kumpiyansa sa trabaho, nawalan ng kumpiyansa sa sarili mo, okay? Number 9, lack of support. Pag medyo may edad na, yun daw yung sabi na nawawalan ng pag-asa, yung wala na nag-aalaga, di ba? Yung pang-8, na-apektuhan ka ng isang kalamidad, maring bagyo, maring lindol. Yung pang-7, divorce, okay? Yung pang-6, nagkaroon ka ng sakit, karamdaman. Yung pang-5, nawalan ka ng trabaho. Yung pang-8, failure. Perhaps sa iyong trabaho rin, or sa iyong pamilya, or sa iyong marriage. Ayun, pangalawa yun actually, yung break-up, no? Yung break-up, alright? Lahat naman halos dito, may asawa po, no? At pang-una, yung death of a loved one. Yung namatayan po tayo ng mahal sa buhay. And lahat po ito nangyayari sa atin. At minsan, alright? Or kadalasan, no, pag nangyayari sa atin to, talagang minsan nalulumo tayo, nawawalan tayo ng pag-asa, na iniisip natin, kailan ba ako makakaraos sa sitwasyon nito? Kailan ako makakalagpas sa mga bagyo na to ng aking buhay? And ito po yung pag-uusapan natin ngayon, no? As Christians, the good thing is we have this one person to cling on. Amen? To hold on tightly. Who is this? Jesus Christ. Because Jesus Christ is our only hope. Amen? Siya lang ang ating pag-asa. Alam ko na maaring humawak tayo sa ating trabaho, okay, mag-lean tayo sa ating talent, o sa kagwapuhan, tulad ni Pastor Abner, or sa pera, o sa iyong natapos sa pag-aaral, pero ang totoo po, we cannot totally lean on them or depend on them. Dahil lahat po yun nawawala. Amen? Lahat po yun lilipas. Sabi nga nung kata, ang kagandahan ay lumilipas tulad ng isang kasuotan. Hindi ko nakakantahin. So, ngayon, ito po yung pag-usapan natin. Doon sa
Introduction lang po yun. Doon po sa book of Hebrews na binasa natin, 3 bagay lang po ang gusto kong pag-usapan natin, which is about what hope does. Not simply a hope, a worldly hope, but a Christian hope, okay? It involves Christ. What does a Christian hope does in lives? Number 1, hope enlightens. Number 2, hope make us endure. And number 3, hope make us empathize. Yun po yung binasa natin kanina, di ba? Punta na po tayo sa una. Number 1, hope enlightens. But recall the former days when after you were enlightened. By the way, ito pong book ng Hebrew. Sino na po sa inyo nakabasa ng book of Hebrew? Maganda pong basahin ito actually nung pandemic, no? Sakto na napag-aralan po namin. Dahil dito po sa libro na ito, ang tema po nito is ini-encourage po ng author. Actually, hindi natin kilala kung sino yung author. Sabi nila si Paul, sabi nila iba. But nonetheless, the author was to encourage yung mga persecuted Christians. Okay? Di ba last week, nandito kayo kay Pastor Beda, kay Bishop Beda, na yung mga Kristiyano during those first century, pinapersecute, pinapatay, pinapakain sa leon, sinusunog sa poste, binubuhusan ng mainit na mantika. Ganun po ang mga unang Kristiyano noong unang panahon. Tama po? Alam niyo po ba yon? So ito pong mga Hebrews, gustong i-encourage ng author so that they will not abandon Christianity. Because they are tempted already. Natatempt sila kasi yung daming paghihirap na nararanasan nila during those time. So ito po yung tema ng Hebrew. Okay? Kaya pinaalala dito ng author na kayo, nung kayo'y na-enlighten. Ano ibig sabihin ng enlighten? Sabi dyan? The author is saying here, not to forget, to remember those days that they were enlightened. Actually, there are 2 ways that hope enlightens them. Okay? And even us, if we receive Christ Jesus in our life. Number 1, light coming from Jesus should be shining in you. Okay? When you receive Christ. Sabi dyan, for God who said, let light shine out of darkness, has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Ito po yung pagkakaiba natin. Okay? Nag-isip po kayo ng pinakamabait na tao na kilala nyo. May naisip na kayo? O wala? Sawa talaga. Pinakamabait sa tanang buhay mo. Actually, meron pong mga tao na mabait, titignan po natin, but the truth is, if they don't have Christ in their lives, there is still darkness in their lives. Alam niyo po yon? Minsan kasi, mabait, pag may kaharap, pag nasa loob ng bahay, nasa sarili niyang kwarto, or nasa isang office ng government, alam na this. Mga under the table. Pero mabait siya. Panlabas. This is what the verse is saying here. There must be Christ in you so that the light will shine in you. Amen? So, naintindihan po natin yan, di ba? So, pangalawang bagay po, no, na hope enlightens is light coming out of you. Not only shining in you, but also coming out from you. Sabi doon sa Matthew 5:14, you are the light of the world. A city set on the hill cannot be hidden. Amen? So para lang po yung flashlight, no? Isipin nyo, patayin nyo lahat ng ilaw dito. Hindi tayo magkakakitaan. Tapos may dala akong flashlight or cellphone. Ganun po dapat tayo. Amen? So matatalo ba nagdilim ang liwanag? Palagay nyo po. Mananaig at mananaig ang liwanag sa dilim. Tama po? So ito po yung dapat natin gawin. Alam natin na napakagulo ng mundo. Alam natin na napakadilim ng mundo. Okay? Marami pong judgmental. Nakikita natin this week, maraming ginudge sa online. Alam niyo po yan. Yung iba coach, yung iba road rage, di ba? Maraming na-judge. Dahil nga, ang totoo po, kapag walang liwanag sa atin, madali tayong mag-judge kasi, ang totoo, sa sarili natin, mabait ako. Pero ang totoo,
Not really, it's your kabaitan. It is the Jesus in your heart that makes you shine in the world. Alam niyo po, nung panahon ng first century Christians, just think of this. Bakit sila lumawak or dumami bigla? Di ba? May mga hindi naman Kristiyano na mababait, nagcha-charity, namimigay, philanthropist. Alam niyo po yung philanthropist? Nagpapamod ng pera, di ba? Sa internet, marami nun, yung pinapaypay yung pera. Actually, binili raw nila sa Shopee yung iba doon. Pinapaypay nila, pinapakita nila, dinodonate nila kung saan. May mga mababait, okay? But you know why Christianity ay nag-spread during those times? Because the kind of love they have is different. It is not that they love someone who loves them. Di ba ganun naman tayo? Kung mas bait ka sa akin, mabait ako sa'yo. Kung salbay ka sa akin, salbay ako sa'yo. Tama? Ganun tayo di ba? Pag natural, pag flesh. But, Christians those time, anong ginagawa nila? Pray for those persecuting you. Pray for your enemies. Kahit sila ginaganon, pinapersecute, still they love their enemies. Still they pray for they help for their enemies. And that's why nakita yun ng mga tao. And that's the reason kaya lumawak ang Christianity because of the light that they have in their lives. Amen? Ayun po ang ating magiging katulad po natin ngayong panahon na ito rin. Alam natin, na pagulo, padilim, ang mundo. Alam po natin na marami tayong nakikita na kaguluhan. But, I will tell you this, you are the light of the world, and that light always wins. Amen? Laging nananalo ang liwanag sa kadiliman. Amen? So ito po yung mensahe dito ng author ng Hebrew. Amen? So, sabi nga sa 1 Peter, tayo pong lahat ay dapat na magliwanag, no, sa mundo na ito. When we are Christians, we have tendency to expect everything, to go well. Dahil anak tayo ng Diyos. But, ang totoo po, hindi po laging ganon. Okay? Sa oras nito, I don't know, sa oras nito, meron sa inyo po, maaaring hindi sumasahod, meron sa inyo, may problema sa anak, may problema sa asawa, iba sa inyo, maaaring may sakit, karamdaman, hindi nyo lang sinasabi. But, ang Christianity po actually is, hindi po tulad ng pinipreach ng mga nakikita po natin, naririnig ngayon na masarap pakinggan eh. But of course, prosperity gospel na tinatawag, alam niyo po yon, na yayaman ka, kahit anong mangyari, yayaman ka. Well, don't get me wrong, yung pera is a gift from God, okay? It's a gift from God, no? Yung kayamanan, yung ari-arian, these are the gifts of God. But, if you forget the giver, ayun po ang problema. Ayun ang malaking problema. Pag nag-focus tayo dun sa gift, instead of the giver, dun po, pumapalya ang mga tao. Amen? At bilang Kristiyano, hindi po tayo magiging ganon. Amen? Praise God. And because sometimes, nagiging focus po tayo doon sa mga bagay-bagay sa mundo. Napapansin niyo po sa internet, ang mga sumisikat po, nagiging viral. Ano po? Unang-una, pag may patungkol sa pera, pagkakakitaan, di ba? Napapansin niyo? Pangalawa, pag about lust of eyes, okay? Lust of flesh, di ba? Yung medyo kulang na lang magubad sa harap ng camera, di ba? So yun yung mga nagva-viral. And they are focused on this life in this world. Okay? This is how dark the world is right now. In the internet, as it is, nakita natin. But the truth, mga kapatid, just think of this. Saan natin inuukol yung oras natin? Saan natin binibigay yung oras natin? Sa mga bagay lamang ba na material na bagay? Or para rin sa Panginoon? Kasi minsan po, ang nangyayari, may dala po ako rito ng tape measure. Praise God. Tape measure po.
Kanina ginamit ko eh. Hindi ko sasabihin sa inyo anong sukat ng waistline ko. Minsan ganito tayo eh. No? Nakikita niyo po ito. Itong aluminum na to. Sa tape measure na to. At ito pong gano'ng kahaba to. Hindi ko alam kung ilang metro to pass. 2 meters? Just think of this. Ito ay abot hanggang doon sa dulo sa Mars or sa Jupiter or sa Pluto. Nahaba nun. Ilang kilometro yun? Light years yun. Minsan po tayo, we are so much concerned with this little aluminum thing. Ito po yung buhay natin. Ito po yung 80 years old, 70 years old. Ano po yung average lifespan ngayon? Sabi is 80, 75 kalas. Graduation. Tapos ang buhay. Tama po? Yung iba sa inyo, nangingiti kasi parang malapit na ako dun. Pero di natin masabi, di ba? May mga bata, di ba? Bata pa sila. Minsan we are so focused on this. We are so busy on things about this little life that we are not thinking about this so long. Actually, it is eternity. Minsan nagiging focus tayo dun sa maliit na bagay, nag-aalala tayo. But we must be concerned more about the eternal life that we're going to have. And that's the hope that Christ give to us. Amen? That after this little life, little short life, God has given us eternal life through Christ Jesus. Amen? So, yun po yung magiging liwanag tayo doon sa maiksi na panahon or taon na meron tayo. Gamitin na natin para magliwanag. Okay? Huwag tayong makisali doon sa mga nagbabash sa internet. Di ba? Sabihin na natin may kasalanan sila, but alam niyo po, ang totoo niyan, ang pag-ibig at mercy ng Panginoon, walang pinipili eh. Alam niyo yun? Alam po yung problema ngayon sa internet, nawawala ako sa message ko, but I just want to tell you this, no? Ang problema ngayon sa internet is just fast to judge someone without hearing them. Di ba? Madaling mag-judge eh. Paano kung ikaw yon? Paano kung tatay mo yon? Paano kung kapatid mo yon? Palagay mo, makikinig ka o hindi? Makikinig ka, di ba? Well, maaaring mali siya. But ang Panginoong Hesus, kahit gaano ka kasama, basta lumapit ka sa Kanya, ililigtas ka niya. Amen? So isipin natin, kahit gaano kasama ang isang tao, just think of it that Jesus loves them too, as He loves you so much, that He is willing to die for you. Amen? That's how God loves us and those people out in the world na ginajudge natin minsan. Amen? But of course, no, don't get me wrong, may mga consequences po yung mga ginagawa natin hindi maganda. Amen? And sabi po dito, ang buhay po kasi is like grass, okay? Bigla na lang mawawala. Bigla na lang malalanta, okay? For what will it profit a man if he gains the whole world? Nasa iyo na ang pinakamaraming followers sa Facebook, Instagram, TikTok. But if you forfeit your soul, anong silbi ng buhay mo? Amen? And number 2 po, yung nagagawa ng hope sa atin, Christian hope, is to make us endure. Okay? Maging matatag. Matiisin po tayo. Sabi sa Hebrews, di ba, yung binasa natin, but recall the former days when after you were enlightened, you endured a hard struggle and sufferings. Endured the hard struggles. And that's what Christianity meant. You receive Christ, you receive also the suffering. Kala po kasi natin, naalala ko nga nung nag-baptism nung last time, nung mga mens po natin, na-exhort ko na nag-baptize po ako. When I was baptized, I thought I will be a superhero. No? I will be a super Christian. But actually, at that very day, I almost drowned. Alam niyo yun? That I cannot really save my own self.
that I cannot do anything with my own strength. Amen? And really, at that time, more trials, more temptations came in. Mas marami po akong na-experience na mga trials and temptation. Kala ko, walang ganun. Pag Christian ka, masaya lang. Okay, happy lang. Kung buhay Kristiyano ay masayang tunay. Alam niyo yun? Masayang tunay. Masayang tunay. Pero hindi pala ganun. That's not like that. Being a Christian, it's required to have sufferings. Why? Because it is the only way that we can grow. Amen? Just like an exam, nagsimula na po yung mga, yung mga school ngayon, no? Just like in the exam, you cannot really know if a student is growing or learning unless you test him. Tama po? Sino dito yung mahilig mag-exam? O sino dito ayaw mag-exam? Natatakot mag-exam. Minsan takot tayo mag-exam, di ba? Aminin natin. Kasi ayaw natin pumalya. But you know, that's the only way to learn. That's the only to know that we learn something. It's not what we know, it's what we do in what we know. What we apply in that we know. Amen? Kung ano po yung ina-apply natin, hindi po yung kung ano yung alam natin, kundi kung ano yung ina-apply natin sa alam natin. Alam mo na kailangan, wag kang magsisinungaling. But still, you tell a lie. No? So it's about yung pagsunod, even though it's not comfortable. Amen? And really, all of us, one way or another, have different levels of suffering. Yung iba sa inyo siguro, level 1 ngayon. Iba sa inyo, level 2, level 3. Wag naman nawa, level 10, no? Wala naman po nawa, no? But I don't know. You know what? This is good. This is what is good in a Christian hope. That whatever level you are right now of trials or suffering you have, there is hope that Jesus promised you that He will never leave you nor forsake you. And He's your Father. You can come to Him and ask for help, and He will help you. Amen? And alam niyo po, I just want to call someone that I know, ito pong couple na to, I'm really blessed when I heard their story. Medyo pang maalaala mo kaya yung story nila actually. And really blessed because they endured a lot of trials and suffering in their relationship, in their marriage, in their family. I just want to call po ang Orale, kasama si Orale couple. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyo. Sa mga hindi po nakakakilala, ako po si Aga Mulak. Sa mga nakakakilala po, Alan lang po ako. Hindi po. Sa mga taga-CG namin, alam po naman nila yung story. Kinasal po. Ikaw mag-start. Ako po magsisimula. Ako po kasi yung mabait. Hindi po. It's a privilege na kami po ay mabigyan ng pagkakataong i-share yung aming nangyari sa aming married life. Way back po, nung hindi pa po ako nakakilala sa Panginoon, ako po ay isang napakabait na tao. Ako po yung baliktad ng senaryo ng mag-asawang babae at lalaki. Ako po yung lalaki. Ako yung alak, sigarilyo, sugal. Wala lang yung lalaki Pero lahat po yun, name it, I've done it. So, siya po ay nandito, nagtatrabaho sa abroad. Ako po ay nagtatrabaho din sa Pilipinas. I was so overwhelmed kasi napakalaki ng blessing na binigay sa akin ng Panginoon nung ako ay nasa Pilipinas. Nakapagtayo ako ng company na nakapagtayo ako ng sarili kong call center, umabot ng 200 na agents, kumikita ako na nasa 500 to 700,000 a week. So sobrang overwhelming talaga siya na naramdaman ko na wala akong asawa. Na naramdaman ko na kaya ko tong mag-isa. Na hanggang sa lahat ng klase ng bisyo enjoy ko na. And nakakalungkot po kasi at that time, ako po ay nagsaserve din sa dati ko pong pinaniniwalaan. So, nagsisimba ako every Sunday, nagsaserve ako every Sunday. Pero pag uwi ko galing simbahan, pupunta na ako ng casino para maglaro. Yun po ay hindi alam ng asawa ko.
Ganyan lang dyan nalaman. Kaya napakabuti, Lord. Actually, yung pong pagminsan, pagtatawag siya sa akin, kahit nandito siya sa abroad, tatawag siya sa akin, sasabihin ko matutulog na ako. Pero pagbaba po ng telepono, nagmamadali na po ako noon. Kung minsan may lakad ng barkada, ako po talaga yung typical na lalaki doon sa aming relasyon. Pero sadyang napakabuti ni Lord kasi binigyan niya ako ng isang asawa na maunawain. Na kahit ako pa yung nagkukos ng haba ng hair, na kahit ako pa yung nagkukos ng away. Actually, sa totoo lang po, nagselos pa ako sa QEC. Kasi ang sabi ko po, ano ba yung QEC? Magsisimba ka lang 2 oras pa. So akala ko po talaga, hindi ko kasi siya nauunawaan at that time. Pero napakabuti po ni Lord kasi pinaramdam niya sa akin yung mountain high, pinaramdam din niya sa akin yung valley low. Kasi nung pong dumating yung time na nagkaroon kami ng problema ng mga partners ko sa business, nawala po lahat ng client ko and talagang nalubog po ako sa utang. Kasi yung pong mga agents ko, syempre kailangan ko silang bayaran. Yung mga clients ko na nagbayad na in advance, kailangan ko rin ibalik yung pera nila. And I was so into sugal. So sobrang, nawala talaga, walang-wala talaga ako. Lahat, nilapitan ko lahat, even my family. Talagang wala akong ibang malapitan. Sobrang taas pa rin ang tingin ko sa aking sarili. And then, I have decided at that time, at the peak of that moment, syempre mainit ang ulo ko noon. Ako pa yung nagyaya sa kanya na, maghiwalay na lang tayo. So nawalan na rin ako ng pag-asa na magkakaroon pa ng chance na maging maayos kaming mag-asawa. Kasi ang pakiramdam ko, kaaway ko siya. Ang pakiramdam ko, hindi niya ako sinusuportahan. Ang pakiramdam ko noon, ako lang mag-isa. And yun po, ay yung sumunod sa kanya. Alam nyo na. Alam nyo na. Ito po yung story on the other side naman. Mahirap. Kasi as OFW, main rule, bahay, bigyan mo yung asawa mo. Sasakyan, bigyan mo yung asawa mo. Pag-aralin mo yung mga bata. Full tuition every year. Bigyan mo ng yaya, bigyan mo ng school bus. Kompleto na siya. Ang aasikasuhin niya lang, tawag dito, yung negosyo niya. So, in short, hindi ko na maarok yung asawa ko kasi, career-oriented. Napaka-career-oriented. Yan ang iingatan nyo. Kahit sino. Yan ang iingatan nyo, kahit mapalalaki, mapababae. Career-oriented sila. Hindi ko na talaga maabot. Sabi ko, alam niyo yung pictures nung umbrella, sinindan ko pa siya kanya, pasakop ka sa asawa mo. Sinarado yung umbrella eh. Hindi nagpapasa ako. So in short, we decided, kasi magkakamustahan lang kami kapag katapusan. Yeah. Totoo yan. Kapag katapusan, yan lang, kunyari pa yan, mga ngamusta, pero nakapaghulog ka na ba? Yeah. Yung mga word yan eh. So, ayun, we decided, kasi nag-aaway lang kami. Sige, uwi na ako ng Pilipinas. Ganito na lang, pag uwi ko, may lawyer na ako. Tapusin na natin. Kasi, mahirap. Nag-aaway lang tayo. May 2 anak na kami noon. Si Emil at saka si Via. Kinakabahan ako kasi diretso na ako kasi decided na ako tapos papakialaman ka pa ng mga galing nyo ng in-laws, ng kapatid mo, basta. Kasi syempre, sino ba ang kakampi mo? Syempre yung kamag-anak mo. Sino ang kaaway mo? Syempre yung nandun sa kakampi niya. Diba? Ganun lang yan. So in short, nandun na kami. Nag-hire na ako ng lawyer. When I go back in the Philippines, wait for me. This is my final warning to you. Kasi sobra na. Mag-aaway lang. Nung dumating ako sa Pilipinas, bago pala ako dumating, tumawag na ako sa ninong kong Christian. Sabi niya, his name is Peter Saison. Sabi niya ganon, you have, handali lang, nakapag-decide ka na, kumuha ka ng lawyer. Ang tanong ko sa'yo, mahal mo ba? Mahal mo pa ba? Yun yung pandiin dun eh, mahal mo pa ba? Kasi kung hindi mo na mahal, okay yan. Pero kung mahal mo, maaatim mo ba na makita ang asawa mo na may
akbay na iba. Pagmahal mo. Ay, sabi ko, hindi ko kaya yun. Mahal ko yun. Napakatagal namin magkasama. 7 years kaming, 6 years. 7 years. Yeah, 6 years na kaming mag-on. Pero bago kami nagpakasal, masakit. O sige, 2 items. Muwi ka, for good ka na sa Pilipinas, or dali mo sila dito sa Qatar. Dalawa lang. After that conversation, decided pa rin ako na i-file yung separation namin. Kasi nakapagpadala na ako ng pera sa lawyer. Pagdating doon, amoy pa lang ng pagbaba ko na sasakyan, amoy ko yung misis ko, mahal ko talaga eh. Mahal ko talaga. Kasi, mahal ko. Mahal ko talaga. Mahal ko talaga kasi tama yung sinabi nila, mamili ka. Titimbangin mo yung pagkakamali ng asawa mo o titimbangin mo yung tamang ginawa ng asawa mo nang minahal mo siya. Tumimbang pa rin yung mahal ko siya. You know, when my mother was bedridden for 6 months, no other siblings has taken care of my mother. Siya lang po. Nung dumating siya dito, nag-away pa rin kami. Kasi hindi kami sanay na magkasama. Hindi kami sanay. God is good. We sit down. We sit down. From the start, 0-0 tayo. Ni kaluskos ng syllable ng naging problema natin. Pag nag-away tayo, walang babanggitin. Kasi pag binanggit mo yan, thank you po. Pag binanggit mo yan, back to start tayo mag-aaway. Yan lang, wala pong mag-asawa na hindi dumaan sa mga ganyang relasyon. Pero kung papanindigan mo na mahal mo ang asawa mo at kasama si Lord, mananaig pa rin ang pagmamahal mo sa asawa mo. Be mindful. You're not, yung karir mo, karir yan. Pero at the end of the life, or magkasama kayo, ito pa rin ang katabi mo sa pagtulog, ang balangkinitang kong asawa. Maraming salamat po. Maraming salamat. Praise God. Bago po kayo bumaba, pwede po bang ipanalangin po natin sila? Actually, birthday din po ni Kuya Alan. No? Kuya talaga. Sa pag-pray natin, alam ko na blessed po kayo sa story nila that shows really there's hope always even in the worst situation in life. Amen? So panalangin po natin sila. Lord, thank you God sa buhay Panginoon ni Alpha at ni Alan, oh God, at kanilang testimony, oh Lord, na bless Panginoon ng inyong mga anak, oh Lord, that really, God, you can fix anything broken, oh God. Even at its worst, oh God, there's hope, oh Lord. May pag-asa, oh God, sa inyo. Na alam namin, oh Lord, may dumadaan po sa pagsubok, naman sila sa maraming masakit na pagsubok sa buhay, oh Lord. Still, oh Lord, napakatamis, Panginoon, ang binigay mo sa kanilang pagsasama sa oras na ito, oh God. Thank you, Lord. Continue to bless their marriage, bless their family, their children, and even Alan, Kuya Alan, oh Lord, for as a head of the family, oh Lord, to be the model of their children, na maging godly people, godly person din ang kanyang mga anak, oh Lord. At patuloy niyang mahalin, oh God, ang kanyang asawa at maging paggalang, Panginoon, ni Alpha sa kanyang asawa. Thank you, Lord. Continue to bless them mightily. And this we pray in Jesus' name. Amen. Thank you po. Maraming salamat. Hallelujah. Thank you. Hallelujah, Jesus. Really, dadaan talaga tayo sa suffering, no? May mga suffering sa pamilya, sa marriage, but wag po tayo mawala ng pag-asa. Pag tayo nasa Panginoon, tayo po'y maaari niya ibalik. So, balik po tayo sa ating mensahe. Actually, ayun po yung endurance, no? Na really, ito pong mga Kristiyano na to, no? They are reviled, they're persecuted, but they get arrested, no? Nagkaroon sila still they are willing to suffer. Doon po sa mga hinuhuli, doon po sa mga kinukuha na ng kabayo, ng asno, still, mahal pa rin nila. At alam yung ginagawa nila? They are willing or joyfully
accepted na pag na-associate sila sa Kristiyano, okay lang. Okay lang sa kanila. They joyfully do it because they love other people. Because what? Ito po yung pinag-uusapan natin. Because of the hope that they have in their lives. Amen? Bakit ka magiging masaya? Pamimigay mo yung or papakuha mo yung mga ari-arian mo. Dahil hindi po iyon ang pinakamalaga sa buhay. Amen? Ng kanilang buhay that time. I was in prison. Sabi dito, you should show sympathy. Na ganyan yung ginawa nila. Yung mga nasa prison, lumapit sa kanila. And si Jesus po, ayun po yung inaasahan din po niya sa atin. Sinabi ni Jesus Christ na tayo po ay makakatulong. Or ito pong pangatlong point natin. Ito po yung magagawa ng Christian hope. Okay? Not the usual kind of hope, but a Christian hope can make us empathize to other people. Ano yung sabihin ng empathize? Iba po sa sympathize yun. Empathize is like, you know, nararamdaman mo, you feel what he feels. Okay? Alam mo yung kanyang, of course, you cannot be really exactly in his foot dahil wala kayong experiences niya, yung mga background niya, but you know how to have yung maaring namatayan ka, nahiwalayan ka, or something like that, no? You can empathize. And ito po yung sinabi, ito na po yung ating last point, no? Ito yung sinasabi ko po sa inyo. Bakit sila willing to be plundered, okay? At that time. Why? Because kahit anong mawala sa kanila, mawalan man sila ng ari-arian, ng bahay at lupa, or anumang material na bagay, they know, they have hope that there is a better possession, and abiding one. Ibig sabihin ng abiding forever. Kaya may forever, mga kapatid. Amen? Ito po yung forever possession. The hope that they have in Christ. That's why they have confidence. Ano po yung ibang term ng confidence? They have a confident hope. At the end of their life, kahit at that time, pugutan sila ng ulo. At that time, pakain sila sa leon. They know, they are confident because they have hope that Jesus will save them. And there will be a resurrection of the saints. Amen? Because Jesus conquered death and the cross. Alam niyo po yun? Minsan kasi, nung panahon ni Thomas, naalala niyo, di ba hindi siya kaagad naniwala na nag-resurrect si Jesus Christ? Sabi niya, wala, hindi pa nagre-resurrect si Jesus Christ. Unless makita ko yung butas sa kamay niya, sa tagiliran niya, maniniwala ako. Di ba? Naalala niyo po yung story na yun? Tapos bilang sumulpot si Jesus Christ, tumago sa pader, eto na ako. Pinakita niya. Ano sinabi ni Jesus Christ? Naniniwala ka na. Niniwala siya, siyempre nakita niya na. Pero may sinabi pa siya. Sabi niya, it is blessed to believe even you don't see. Amen? Minsan kasi tayo, evidence-based tayo eh. Kapag hindi natin nakikita isang bagay, hindi tayo naniniwala. But baligtad po sa Panginoon. You must believe first and have faith first, and that time, God will let you see what He wants to give to you. Amen? Ngayon, hindi mo kita, magbabago ka. Maaari sa inyo siguro yung hope nyo, parang wala na akong pag-asa. Itong bisyo ko, hirap tanggalin. Something like that. Pero sa Panginoon, may pag-asa palagi. Amen? Kayang-kayang baguhin ka ng Panginoon. Amen? Itong buhay ko, parang lagi na lang lugmok. Parang laging butas yung bulsa ko. Parang hindi na ako uunlad sa buhay. But really, wala pong ginutom na anak ng Diyos ang Panginoon. Amen? He will provide all your needs. He just wants you to call to Him and cooperate to Him kung ano yung pinagagawa niya sa'yo. And He will give you knowledge to earn money. Amen? To provide for your family. Amen? So yun po. We just need to believe. Have this confident hope that even we don't see. Diba? Sa Hebrews 11, faith is believing in the things that unseen. Kahit di po natin nakita, ayun po, nalulugod ang ating Panginoon. At alam niyo po, sa atin buhay minsan kasi, alam niyo po yung mga
pelikula na fiction. Sino sa inyo mahilig manood ng mga fairy tale? Or albawa, yung mga Lord of the Rings, yung mga fictional, yung mga may duwende, may dwarves, may mga fairies, okay? Actually, alam niyo po, sabi po ni J.R.R. Tolkien, siya po yung author ng Lord of the Rings. Meron po siyang isang essay, no? Fairy stories. He tried to explain bakit daw yung mga tao mahilig magbasa ng mga fairy tale, mahilig manood ng mga blockbuster lagi, di ba? Yung mga Lord of the Rings, yung mga fantasy movies, di ba? Yung mga Marvel. Bakit daw, that time wala pa namang Marvel siguro, no? That's 19th century. Bakit daw ganun? Mas gusto ng tao na manood ng mga ganyan. Alam niyo po kung bakit? Sabi niya, there are 5 reasons. Una, gusto ng tao to be able to step outside of time. That's number 1. Number 2, human being, want to escape death. Number 3, they want love without parting. Pag-ibig na forever. Pang-4, they want communion to a non-human being. At pang-5, they want to see good finally triumph over evil. Yung 5 na yon. Kaya, isipin nyo, di ba? Kaya gusto nyo manood, sinong laging manood ng mga fictional movies. But, we have this deep longing, no? Patungkol dun sa mga bagay na to. Kahit alam natin na fairy tale, palagi pa rin tayo nanonood kasi parang nasa-satisfy tayo, di ba? Parang natutuwa tayo. Somehow, no? Na yun yung gusto natin na mundo na meron dapat, di ba? But, you know what? Ano po yung Christian explanation with this? The Christian explanation to this is, it's a memory trace. What I mean by that? That's what we are originally made for. Yung pong 5 na yon. But ang nangyari nga po, no? Sin entered the world. Na nung si Eva at Adan, walang kasalanan, walang sakit, karamdaman, walang rayuma, walang kung ano-anong sakit, walang divorce, walang krimen, walang rape, walang basher, wala lahat ng mga ganung bagay. But because sin entered the world, we need to be punished. And doon po nagsimula, nagkaroon ng mga sakit karamdaman, pababa ng pababa. Sino po yung pinakamatanda? Si Methuselah. Ilan taon po siya, Pastor Abner? 960 years old. Sipin nyo, no? 960 years old kayo mabubuhay. Pero ngayon, ilan na lang? 69. 69. So ang nangyari, dahil po sa kasalanan, ayun po ang nangyari. Pero alam niyo po ang solusyon ng Panginoon. Ang solusyon ng Panginoon, sa 1 Peter 1:3, sabi niya, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy, with begotten us again and to a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead." Nagkaroon ulit tayo ng pag-asa. Paano? Itong 5 na to. You want to step outside of time? You want to escape death? You want a love that's without parting? You want communion with non-human being? You want triumph of good over evil? And that came again when Jesus resurrected from the dead. Amen? Sinabi niya, matagumpay na, napagtagumpayan ko na ang kasalanan ng mundo. Ang kasalanan mo at kasalanan ko is already accomplished, no? Forgiven, paid doon sa krus at doon sa resurrection. Alam niyo po yon? Resurrection is vindication of the cross. Yung cross is effective because merong resurrection. Okay? Nagkaroon ng effectiveness yung krus dahil sa resurrection. It is like, parang halimbawa, nagkasala ka. Okay? Napatay mo yung aso ng kapitbahay mo or anything. Okay? Na-sentensyahan ka na 5 taon. 5 taon. 5 taon sentensya mo. Tapos nakulong ka na 5 taon. Paano mo masasabi na nabayaran mo na yung utang mo or yung pagkakasala mo? Kapag lumaya ka na, di ba?
Kapag lumaya ka na, bayad na, paid yung utang mo, wala ka ng kasalanan. And that's what resurrection is, mga kapatid. When Jesus died on the cross, ang sinasabi niya, ito ang resibo. I resurrected and I defeated death for you. Amen? And that's the hope that we have, mga kapatid. Na tayong lahat mawawala sa mundo. Lahat po tayo. Hindi natin alam kung kailan. Meron nga yung vlogger, bata pa siya, di ba, yung wala yung kamay niya. Sabi niya, masaya na ako na gumising ng umaga nang walang nararamdaman. Pero kinuha pa rin siya ng Panginoon. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. But we have this Christian and lively hope that one day, God is going to resurrect us kapag tayo'y namatay sa ating katawang panlupa. Amen? And that's the hope that this Hebrew people has. This confident hope. That's why they were able to give temporal things because they have an eternal possession in heaven. Amen? Okay lang po ba sa atin din ganun din ang gagawin natin sa atin as a church? Parang tahimik ah. Do you have a better possession in heaven? Do you have a confident hope? Why not help the people beside you? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Di niyo lang alam, may pinagdadaanan yan. Di niyo lang alam. May pinagdadaanan po yan. Minsan kasi pag kinamusta, kamusta ka Brad? Kamusta? Okay lang. Pero ang totoo, may problema. Di ba? Minsan naging cliche na lang yung, kamusta ka? How are you? How's life? The truth is you have those people just say, it's okay, but they have some problem inside. Can you help them? Is it okay that actually we will have some brethren, hindi po sila sumasahod ilang buwan na. Alam niyo yung ATM ang sahod nila? After 12 months. Hindi naman. After 2 months, after 3 months, sa sahod nila. Lalo na nung pandemic, no? And still now, alam natin na yung situation po rito sa Qatar. And even in UAE, I'm talking with my friend yesterday. Still, this is the same situation. Can we help those people? Okay lang po ba? Can we have, later po, dun po sa ating offering, can we have a special offering po for them to help them? Okay lang po ba sa inyo? Do you have a confident hope that whatever you give, it is listed in heaven, that God will reward you according to your faith, according to what you give out of your heart and not compulsion. Amen? So yun po yung mensahe natin for today. And this is what we should remember, that already we are delivered from the kingdom of darkness to the kingdom of His beloved Son. And really, we can do anything, no? Tulad ni Paul, sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. Parang gusto sabihin, ang mamatay ay mas masaya. Di ba? May magsasabi po ba ng ganun dito? Ang mamatay ay mas masaya. Ay may kapakinabangan. Why? Because Paul have a blessed and sure hope in Christ Jesus. Amen? And those Hebrew people, because you know what? Kapag nasa presensya sa akin ng Panginoon, whether in flesh, whether in spirit, or glorified body, okay? Alam yun, the best condition mo, maaaring yun yung the body that you will have in heaven, no? Yung katawan mo na pang Adonis, or pang walang sakit, talagang Naalala ko yung Gilas Pilipinas, no, si Renz Abando, dati ganun yung takbuhan mo, no? Tapos ngayon parang Renz Berano na. In the best body mo sa heaven, because you have that hope that one day you'll be in your glorified body and you are in the presence of the Lord, and in the presence of the Lord there is fullness of joy. Amen? Hallelujah! Ito po yung ating conclusion. Hope from God. Hope from God is source of full, not better, not good, but full, which is the best, and abiding, not temporary, okay, na nawawala,
emotion mo, masaya ka ngayon, later, malungkot ka na naman. No, not that kind of joy. It is abiding joy when you know and accept or have the hope from God. And it releases Christian compassion as well. If you really have that confident hope, we are willing to sacrifice something for someone you love, especially your brethren. Amen? And the lost also, and even the most unlovable, kahit yung binabash nyo sa internet, because of that hope, you can love them. Amen? Enslaved and hopeless people. So praise God for His word. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for that confident hope, O God, for the resurrection, O Lord, that you defeated death, O Lord. That's the greatest fear of all of us, na alam namin, Panginoon, na minsan we enjoy things in this world, that sometimes you don't want to go to heaven because we want to enjoy more. We want to enjoy more anything that this world has to offer. But the truth, Lord, these are all temporary things, Lord. This will all pass away, O God. This is not the full joy that you want us to have, O Lord. Well, these are the gifts of you, O God. We can enjoy it, Lord, but to lean on it for our hope, O Lord, is hindi po, Panginoon, ang gusto mo, Panginoon, sa aming buhay. You want us to put our full trust and hope on you alone, O God. At sa oras nito, if ikaw yon, sa oras nito, mag-isa nanonood na nawawalan ka ng pag-asa sa buhay, yung mga panalangin mo, minsan, kala mo, hindi naririnig ng Panginoon, matagal mo nang pinapanalangin, hanggang ngayon, di pa rin nasasagot. Maaring ito sa iyong relationship, may sa iyong sarili, mga bagay na hanggang sa oras na ito, hindi pa rin nababago sa buhay mo. Or maaaring sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong trabaho, sa iyong financial life, o yung mga utang. Anything na kinahaharap mo sa oras ito, sasabihin sa iyo, kapatid, may pag-asa kapag ikaw ay nasa Panginoon. Nais niya lamang lumapit ka at kanya kang tatanggapin. Just pray this simple prayer to let God enter in your life. Panginoong Hesus, ikaw lang ang aking pag-asa. Inaamin ko na ako'y nagkasala, nagkamali, umasa sa aking sariling lakas. Ngunit sa oras nito, Panginoon, ikaw na ang manguna. Ikaw na ang aking pag-asa, tanging pag-asa ng buhay. Wala nang iba. Lord, ikaw na ang maging tagapagligtas at Diyos na aking buhay mula sa araw nito. Maraming salamat. Hallelujah. Sa bawat isa rito, marahil may mga sakit karamdaman, sinasabi mo sa sarili mo, parang hindi na ako gagaling, parang yung report ng doktor ay napakasama, na parang hindi mabisa yung gamot. Sinasabi ko sa iyo, kung ang Panginoong Hesus ay bumuhay ng patay 2,000 years ago, He can heal whatever sickness you have. Just put your faith on Him. Believe in Him. Even you don't see, even you don't feel it. Believe. Believe in Jesus. Don't limit Him. He is the author of all. He reigns all over. Even the universe, even the hell. He reigns in hell. Devil will be judged in hell, and He reigns in all part of this world. And He can heal you. He can provide for you right now. Kung ikaw may problema sa financial, He can provide to you right now. Just ask Him, Lord, maawa ka sa akin, tulungan mo ako, Panginoon. Para sa aking mga anak, para sa aking sa asawa, tulungan mo ako makaahon sa hirap. Alam ko, naririnig ka ng Panginoon. Thank you, Father. Thank you, God, for hearing us. Thank you, Lord, for that confident hope that we have, most especially the salvation that we have, oh God, in you. Thank you, Father. Thank you, Jesus. This we pray in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let's give praise to the Lord. Hallelujah.